Mga kapuso, negatibo na sa red tide toxins ang baybayin ng Bolinao, Pangasinan ayon sa BFAR. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa ngayon hindi pa rin pinapayagan ng pag-harvest at pagbebenta ng shellfish na mula sa mga baybayin ng Anda at Bolinao sa probinsya ng Pangasinan. Sa pinakahuling marine biotoxin laboratory analysis ng BFAR Region 1, lumalabas na positibo pa sa red tide toxin ng baybayin ng Anda, habang negatibo na ang baybayin ng Bolinao sa Pangasinan. Pero kahit negatibo na sa red tide toxin ng baybayin ng Bolinao, hindi pa rin ililift ang red tide advisory sa lugar. Hindi pa rin papayagan ng pag-harvest at pagbenta ng mga shellfish mula sa Bolinao. Bago kasi i-lift ang advisory, dapat magnegatibo ang isang lugar sa red tide toxin ng 3 sunod na linggo. Idagdag pa na malapit lang sa Bolinao ang baybayin ng Anda na positibo pa rin sa red tide toxin. Kasi ang tinitingnan po namin, dahil iisang tubig lang po siya, maaari kasi kahit negative si Bolinao at positive si Anda, maaaring maapektuhan pa rin po ng when it comes to microalgae, yung dinoflagellates, yung ating tubig dito sa baybayin ng Bolinao. Anumang araw ngayong linggo ay lalabas ng resulta ng ikalawang marine biotoxin laboratory analysis. Tuwing Martes, isinasagawa ang water analysis sa mga baybayin. Yun po yung lagi naming sinasabi sa ating mga local government unit na to monitor yung kanilang mga markets. Kasi iba-iba po yung mga sources ng ating mga shellfishes. So maaari po nilang tignan yung kanilang mga auxiliary or local transport permit na ini-issue po ng BFAR. Patuloy na naapektuhan ang bentahan ng shellfish sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Bahagyang tumaas ang presyo ng tahong at talaba na mula sa Bataan. Sa ngayon, nasa 50 hanggang 70 pesos ang kada kilo ng tahong, habang nasa 100 hanggang 120 pesos naman ang kada kilo ng talaba. Medyo tumumal din ma'am, pero okay lang naman. Meron din yung natatakot, meron din yung hindi. Mas tumaas nga yung kuha namin ma'am sa isang sako eh. Chris, dito sa Magsaysay Fish Market, 24/7 na may nakabantay na personnel mula sa Agriculture Office, ganun din sa Market Division para matiyak na safe for consumption ng lahat ng ipinapasok na shellfish dito sa pamilihan. Samantala, Chris, tiniyak din ng BFAR na walang nahaharvest na shellfish sa mga baybayin ng Anda at Bolinao simula nang magkaroon ng red tide advisory. Sa katunayan, tuloy-tuloy ang kanilang communication sa mga LGUs ng Anda at ng Bolinao. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.